Hello! Hi po. Hi, good morning. Good morning din Good po. morning. Ikaw ang pang-apat na caller ko tonight. Yes po. You are the third female tonight. The first caller kanina was lalaki. Bibihira yun yung unang Oo. caller ko lalaki. Anyway, what's your name? Phoebe po. Ayun yung mahirap spellingin, di ba? Phoebe yan, no? As in Phoebe lang siya, like Fibie. Pusang gala, mali pa ako. F-I-B. Phoebe. Pero may Phoebe na P-H-O-E-B-E na. Hindi ko yun siya mabigkas, kaya Doon tayo sa mas normal. mas Anyways, madali. Phoebe, ilan taong ka na, ma'am? 26 po. Okay, meron tayong caller na kabataan. How do you know me? Dati pa napapakinggan kita. Siguro, ako ng high school. Alam ko, ayaw mong sinasabi yung pero high school ako napakinggan kita. Okay. Kasi parang sikat ka kasi talaga before. So, pag sa palengke, kasama ko si mama, napapakinggan ko yung sa radio. Patanda ko ng patanda sa kwento mo, ha? Hindi naman, makakaparing bata. Bulahin ba ako? Sige. Hindi, natutuwa lang ako na may tumatawag na 20s. Oo. Kasi the fact that you still know me at your age, no? Well, thank you very much, no? Anyways, Phoebe, no? Buti gusto mong humingi ng advice mula sa kaedad mo. Totoo lang. Kasi gusto ko yung insights ng kaedad ko. Pero kidding aside, kasi ngayon po medyo turn ako. Hindi to regarding love life or anything. More on sa career to na path. Career? So, opo. What do you do now? Ngayon po kasi virtual assistant ako for like almost 5 years na. Tapos, so, paano ba simulan? Well, background. This year lang din, na-diagnose ako ng ADHD and PTSD. Okay. So, unfortunately, severe silang dalawa. So, parang, actually, ayun din, nung nagpa-diagnose ako, big help din siya kasi parang mas na kilala ko yung sarili ko, like, bakit ako ganito mag-behave, bakit pag nagkikwento ko patalon-talon, bakit sa mga simple tasks sa work, hindi ko matutukan. Yung parang natatakot akong i-open yung email, natatakot akong gawin siya. Ganun, nagfo-fall back pala yun sa assessment namin ng psychologist ko. So ngayon, mayroon akong psychologist tsaka psychiatrist. So, hinelp nila ako through the process. So, eto kasi yun, Papa Jack. Nag-work ako since 17 years old ako. Low-key breadwinner din ako kasi ng family namin. Though hindi naman ako before talaga na inuobliga talaga na mag-abot. Pero parang since panganay, andun yung parang nasa utak ko na kailangan ko mag-abot. Tapos yung mom ko noong way back 2024, na-diagnose din siya ng cancer. So from stage 2, naging stage 4, ganyan. Tapos since nakikitira kami sa bahay ng tito ko, parang wala rin kasing stable job yung mom ko. So parang dun pa lang, Asan ang father mo? kailangan, wala na po siya way back 2010 pa. Pero He passed away na? Opo, binaril kasi siya. I'm sorry to hear that. Pero for me kasi, Papa Jack, parang okay din na nawala siya. Kasi before, sobrang complicated ng life namin nung buhay siya. So, second family kasi kami, tas kabilang kanto lang yung first wife, ganyan. So, parang okay na sa akin na wala na lang siya. Ganon. So, anyways. So, yan. Parang growing up. No comment ako sa part niya. Okay, anyways. So, growing up, parang nakita ko yung mom ko na mag-work for us, sa kapatid ko. Actually, kung sino mo yung mga single mom dito. Yung mom ko po kasi single mom siya. Pero never ko na-feel na kailangan ko ng father figure. Kasi ganun siya kagaling na mom. So, parang never ako nag-seek ng father
figure na kailangan ko ng ganito, ganyan. Kasi parang she can do both. So lumaki ako na parang independent yung mom ko, ganyan. Tapos nakikita na kami sa bahay ng tito ko nung namatay yung dad ko na masukan siya. Sa tito ko naglilinis siya and everything. So parang lumaki ako ng ganun. So pagdating ko, tapos yung tito ko kasi, medyo ano siya masakit siya magsalita. Like to the point na pagka may mali ka, papahiyain ka sa buong tao, sa mga staff, ganyan. Kasi po sa bahay namin before, kasama namin mga staff niya. So, ganun ako lumaki. So, yun, before, ang goal ko lang is, gusto ko lang ma-impress yung tito ko sa grades ko. Kumbaga parang hindi niya na ako ganunin. Kaya in return, sa grades ako bumabawi, ganyan. So, nagiging honor student ako, ganyan. Tapos, hanggang, 17 ako, nag-work ako. Tapos, 2018, nag-work ako sa BPO. So, luckily, na-hired ako agad. Tapos, parang after siguro 2 to 3 years ko sa BPO, na-realize ko na parang, hindi ito yung path na para sa akin. Parang, na-enjoy ko makikipag-usap ako ng mga tao, pero hindi siya yung parang nakikita ko yung sarili ko na nag-thank you for calling hanggang pagtanda. Ganyan. So parang nung Aray pandemic, ko ha. Ang tagal ko nang ginagawa to. Thank you for calling ha. and ayun, hindi parang kasi yung passion mo din. Yung passion ko makipag-usap sa tao, makipag-chismisan, pero doon kasi mumurahin ka, ganyan. So parang hindi ko siya gusto. Ayan, sorry po sa asa namin. So anyways, ayun na nga, and then nag-pandemic. So, 2022 or 1, nag-boom yung, hindi pa naman sobrang boom ng VA unlike today. Ngayon, kasi ngayon na Jessica Soho na, before kasi hindi. So parang narinig ko lang siya sa friend ko na nag-freelance daw siya. So ako parang na-curious ako na parang ano yun. So nag-search ako. Tapos yun, 2021, nag-start ako mag-VA or 2022 ganyan. Tapos yun, nag-agency ako. Tapos yun, naging admission officer ako ng malaking school sa Australia. So, pinaprocess ko yung mga visas ng mga estudyante, mga documents nila, ganyan. Tapos, yung path ko, since hindi ko nga siya nakikita sa BPO, tinatry kong i-align. Kasi ang hirap kasi since yung most ng experience ko nasa BPO, ang hirap i-align sa kung ano ba talagang gusto ko. Gusto ko talaga kasi maging HR before pa talaga. So, nung na-hire ako sa Concentrix, parang sabi ko, parang gusto ko maging HR kasi parang gusto kong, kumbaga ikaw nagbibigay ka ng love advice. Ako parang gusto ko somehow maka-help sa mga applicants na mag-land ng job, magbigay ng feedback, ganyan. So, parang ayun yung tinatry kong path na gawin. So, as in, nung nag-interview kami nung interviewer, sabi ko, as much as possible, gusto ko na lang back office, admin, at least medyo ma-align ko. Tapos, binigyan niya ako. And then sa freelance kasi, walang security, hindi siya stable. So, kailangan kong maghanap pa ng ibang job. Tapos, dumating sa point na nakaka-anxiety siya. Kasi, ang VA kasi, hindi mo alam kung kailan ka i-let go ng client. Like, okay, kaya mo kumita ng 6 digits per month, pero multiple clients. Maliban na lang kung sobrang swerte mo na makahanap ka ng direct clients na sobrang okay yung foundation ng company, which is sobrang rare lalo na ngayon. So, po ngayon, unti-unti, ina-align ko siya sa kung anong gusto ko. Kasi nagbabalik pa rin ako sa call center, nasa BPO. Tapos, sinatry ko ulit siyang i-align. Tapos po, last year, nakaroon ako as executive assistant sa recruitment industry sa Canada. Pinag-pray ko talaga siya. Sabi ko, Lord, gusto ko sana ng path na related sa recruitment. Sabi ko, or real estate. Kasi ayun yung real estate in demand sa VA world. Recruitment naman, somehow talaga na gusto ng puso ko. Kasi hindi din kasi ako degree holder. So, yung family ko, every time na ma-reunion kami, lagi ako ang pili. Ako lagi ang kino-call out. Tapos kahit sa eulogy ng lola ko, nung time na namatay siya, di ba usually dapat about sa family mo,
ang kikwento mo. Eh, surprise, surprise, ang kinikwento nila is bakit daw ako hindi pa graduate, sa amin magpipinsan ako na lang yung walang degree. Mga pinsan ko lahat license, sa may CPA kami, may civil engineer, electrical engineer. Tapos ako, ito lang yung work ko, ganyan. Pero hindi ako nape-pressure, I think. Hindi ako nape-pressure sa sinasabi nila, I think. Okay. Kasi parang ano din, kasi parang kinakalimutan ko yung sinasabi nila. Parang okay, hindi rin wala akong pake, pero parang ouch din sa akin, pero parang hindi ko pinapansin masyado. You're just So aware parang that lagi it's none ko, of their business, so it doesn't affect you that much. opo, Okay. mm. Gets. So, tas minsan pagka nagkaasaran kami, tas sabihin ko, parang, nagagalit kayo, parang ganyan niyo ang tingin niyo sa akin, tapos yung kita ko naman, kaya kong kitain ng isang buwan ng anak niyo sa isang linggo lang, gano'n. Sinabi mo yan o Parang sa utak mo lang yan? oo, sinabi ko. Kasi ako sa pamilya namin sobrang prangka ko talaga. Parang Ano ako nga sabi yung parang nila? wala. Parang sa'min po kasi ako maldita, strong yung personality ko, ganyan. Mm. So, nung 'pag sinasabi ko yun, tinatahimik lang sila, tapos minsan yung tito ko may mga sasabihin siya towards me, tas parang one time kasi parang nagpapalaba kasi kami, kasi parang too much na sa'kin na maglaba kasi nga 3 yung work ko. Tas sinabi niya, "Wag kang nagpapalaba kasi mamaya kulamin ka." Sabi ko, "Ay, alam mo ba kung lalaban ko yung damit mo, ikaw ang una kong kukulamin." Gano'n. Kumbaga parang Nakatira pa rin kayo inaano dun ko sa lang. tito mo na tinirahan nyo nung lumalaki ka? Actually, hindi na, pero binigyan niya kami ng own house namin. Pero siya yung Mabait yung opo. tito mo, ano? Despite the fact na medyo maluwag yung panga, no? Opo. Lahat sila, gano'n sila. Tas Mm. ano, actually, yung tito ko na nagpadala sa'min ngayon, siya yung tito ko na bading na nangko-call out sa'kin sa public. Tas yung tito ko naman na nagko-call out sa'kin kasi 'di pa ako graduate, ibang tito ko naman yun. Pero pareho silang maluwag ang panga. So yung tito ko, gano'n sila, gano'n. So gano'n yung family dynamics namin. So Mhm. ngayon, nag-try ako mag-enroll talaga ilang beses sa college. Nagagalit na si mama ko kasi palipat-lipat ako ng school. Nag-FEU ako, nag-MAPUA ako, nag-NCBA ako. For some reason, hindi ko talaga siya matapos. Like, puro first sem ako ng first sem. Mhm. Nakailang first sem na ako. Tapos napo-frustrate na si mama. Tapos, well, ako naman nagpapaaral sa sarili ko that time. Tapos ayun, na-diagnose na siya ng cancer. So, kailangan ko mag-step up, kailangan ako yung magbabayad ng bills niya. Though luckily naman ngayon tapos na kami sa chemo and radiotherapy niya, nasa healing stage na kami. Kaso nga ang problema ko ngayon, Papa Jack, is hindi ko alam kung susundin ko, kasi may pinapaaral din ako before. Ay yung kasi graduate lang last week. Napagtapos ko na yung kapatid ko ng civil Ilan kayo engineering. So magkapatid? next, dalawa lang. Kaso walang Mm. work yung mom ko. So ayun. Tapos Dalawa wala lang. rin kaming generational wealth. So walang choice. Sino ba meron yan? Yung mga nagnakaw sa Yung atin, mga may mga ano, generational wealth yung mga yan. mayayaman yung mga maleta. So, The fact that ayan, the fact that you know about the term generational wealth, ibig sabihin you are that well versed. oh yeah. Mm-mm. Mhm. So, I mean, yeah, wala rin naman yaman yung nanay ko growing up. Kasi may karinderya lang sila, ganyan. So, sana nga meron. So anyways, ayan. Sana, So ngayon kasi po, sana nga ngayon meron. kasi, kaya kasi doon ang problema ngayon. So ngayon, nag-ano nga kami, so ngayon, sinasabi ko palagi, Papa Jack, kada babalik ako ng school, kasi ako lagi pinakamatanda eh. Isipin mo mga first year classmate ko, tapos ako 24, 25 na, So, ganyan. ano ngayon? Ayun nga. Tapos Mm. lagi ko sinasabi, wala naman akong pake sa yung sa diploma, kasi diploma lang yan. Pero, kinain ko yung sinabi ko. Totoo na diploma ay mahalaga. Not Kasi, necessarily. I agree with you, but not necessarily. ayun nga. Kasi before ako papadyak, parang, kasi yung experience ko medyo solid na eh. So, Mhm. parang, hindi ko kailangan ng diploma kasi experience ko parang okay na. Pero, since sa virtual world nga, virtual industry, sobrang sobrang saturated, na sobrang grabe yung labanan, na iba tumatanggap ng $1, $2, ganyan.
So kahit mga agency, parang ang offer na lang ngayon 35K. Mas wala pang benefits, rate lang HMO. So parang sabi ko, worth it pa ba na susugal ng ganito tapos on equipment mo pa ganyan. So gusto ko na rin bumalik sa school. So sa PUP kasi, may program kasi yung government na ginawa is, it's called ETEAP, ETAP, ganyan. Basta Mhm. yun siya. Yun naman, ang program na yun is, basta may 5 years experience ka, parang hindi mo na kailangan mag-traditional school. So, pwede ka lang mag-aral for like 6 months to 1 year and then degree holder ka na. Yung degree na yun is like considered na siya as 4 years mo na Parang 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 inaral. open university. Pero sa Open University kasi parang kailangan mo pa rin umattend sa class Hindi naman sa Saturday, necessarily. Sunday. Siguro mga once every month yan. Pero sa ETAP kasi parang mas mabilis siya. So ngayon kasi, since virtual assistant nga ako, executive assistant ako, tapos ngayon, may offer kasi ako sa senior recruiter level 3. So, parang ang laking step siya for me. Kasi nga, ang ganda ng role, yung package, parang okay lang. Kinikita ko naman din. Mhm. Tapos, pag ginawa ko po kasi yung senior recruiter na yun, at nag-aral ako sa ETAP, sa PUP, may tendency na yung units ko, kaya sa 1 year ko siyang kunin, pwede siyang maging 6 months na lang, may degree na ako. Kaso ang dami kasing negative feedback sa company, like marami daw mga floating na mga employees, maraming mga client na nawawala, ganyan, or maraming mga client na bigla nagpo-pull ng account, mga ganon. So, though gusto ko pa rin sana i-try. Tapos ngayon kasi may work pa ako. Mag-i-start na ako sa July 10. So this next week. Mhm. So ngayon kasi, iniisip ko kasi, kung susundan ko ba yung path na gusto ko before pa, or sa VA kasi, kaya kong kumuha ng 2-3 client, ikita ako ng 100 plus every month. Pero gusto ko naman yung ginagawa ko, kumakausap ako ng tao. Pero gusto ko din magka-degree. Actually, iniisip ko nga po na pagsabayin, mag-outsource, kumuha ng ibang tao na trabaho ng work ko sa work ko ngayon. Kaso may meetings ako from time to time na kailangan naka-on cam. Dun kasi sa senior recruiter na role, hybrid kami. Kaso 3 months on site. So hindi rin ako makapag-commit. Tapos dito sa work ko kasi ngayon, kaya medyo natatakot na din ako kasi parang 1 year contract lang kami kasi parang replacement lang ako sa naka-maternity leave ng dati nilang executive assistant. Mhm. So, wala pa akong, though alam kong kaya kong kumuha ng client, pero I've been searching, applying like for 3 months na. Kaso ang hirap talaga kasi though may experience ako, parang may tao syempre may mas experience pa sa'yo, ganyan. So kahit interview, hindi nakakapunta. So, di ako nakaka-go through kahit sa initial interview, ganyan. Though alam ko pag interview, kaya kong maipasa. Kaso ngayon, sobrang grabe na nga yung laban sa virtual assistant. Kaya medyo nahihirapan ako. So ngayon, iniisip ko po, kung kukunin ko ba yung PSG, drop yung pangalan ng company. Well, anyways, kung kukunin ko ba yung job dun sa senior recruiter, or mag-stay ako as virtual assistant, pero papaldo naman ako. It's degree na gusto ko o may pera ko. Kasi ngayon po kasi mama ko, wala rin siyang HMO. Since kailangan niya kasi ng HMO, kaya gusto ko rin sana mag-company na kasi walang HMO mom ko. Yung PET scan namin every 3 months, maabot ng 61K, 65K. Tapos, monitoring niya pa, mga lab test. Sa VA kasi walang ganun eh. So, parang takot din ako. Kaso lang, pag nakakuha ko naman ng client, secured na kami. Nakakuha ko ng 2-3 client, secured na kami na kahit wala akong
senior recruiter. Nahihirapan ako kasi breadwinner din ako. Tapos yung kapatid ko mag-review center pa this September. Tapos kababayad ko lang halos ng 80K this year sa tuition fee niya. So babayad na naman ako kasi magdo-dorm siya. So parang di ko alam eh. Kasi kung mag-recruiter ako, yung sweldo ko fixed lang na ganun. At more than 30K naman siya, more than 40K. Pero parang sa VA kasi kaya ko siyang kitain ng isang client lang. Pag 3 client ko, edi magkano nakikitain ko. Hindi ko alam kung anong kukunin ko. Iniisip ko nga po. Iniisip ko na ipa-outsource siya. Yung may mag-work sa back office. Kaso problema ko pag during naman meeting, if pwede, hindi ko alam kung anong kukunin ko, kung tutulong, kung kasi kailangan ko talaga din ng funds para sa mom ko tsaka sa kapatid ko. O susundin ko yung gusto ko at magka-degree. Ayun ang tanong ko. Kung ikaw nasa sitwasyon ko, sa sitwasyon ko, anong pipiliin? Kasi confused talaga ako ngayon. Ako na? Mm-mm. Okay. I don't believe confused ka ngayon. I think you have made a Ano po? decision. I do not believe confused ka ngayon. I think you have made a decision. You have already made a decision that you're going to work and continue earning 100,000 plus per month. The part wherein you are trying to entertain na magkaroon ka na ng company para may HMO but fixed salary, it's just you trying to rant about the opportunities you're going to miss out on. Mm-mm. So there's nothing to solve here. Ganito, Ana. Listen carefully. Ready ka? Mm-mm. Phoebe, pinapakinggan ko yung kwento mo sa akin, no? None of what you told me tonight, no? There's no details sa kwento mo sa akin tonight that your life went to a downward spiral. I don't know if you appreciate that part, no? Pero yung buhay mo hindi pa baba. Pataas siya. You are way too lucky. Maswerte ka. I'm not romanticizing yung pinagdaanan mo sa buhay. I'm just saying, hindi pa baba yung buhay mo, paakyat siya eh. If anything, your life is achieving value as you go on in life. As you age, as you get older. And I know that you are also aware of the sacrifices you are about to make. Especially now na kailangan na nung kapatid mo mag-review. I think you have committed yourself to that process already. Na alam mo sagutin mo yung kapatid mo, mag-review siya. Because it's not only your, brother or sister yan? Brother po. It's not only your brother's dream na maging engineer, tama? Opo. I think partly, it's also your dream for him. Opo. Actually, sobrang baby sa akin nun. There you Kasi go. before wala kaming like everyday, before never kami nagkaroon ng branded na item. Like lahat ukay or second hand ng ibang tao. So, nung nagkaroon ako ng work, nung nag-VA ako, I was able to give back sa kanya. Like, from time to time, punta kami ng mall. Gusto mo nito, kahit sobrang mahal, Crocs, ng halos 4,000. Gusto mo ng ito. Bigay ako ng bigay sa kanya. Kasi parang gusto kong din somehow na mga niya yung mga hindi ko naranasan before growing up. Tapos, before naalala ko, yung tito ko kasi complete family sila. So, nasa second floor sila, sa taas kami. So, every Sunday, nakikita ko sila, happy family sila na family day sila, aalis sila. Tapos ako, tsaka yung kapatid ko, lagi lang nakatingin sa kanila sa bintana. Like, sana kami din, kaso laging busy si mama. So, ngayon, nung nakapag-VA na ako, parang I was able to travel a lot. Saan nagpunta? Makatapag-try. Actually, inaubos ko muna yung Pilipinas. Marami na po. Nakapagpunta na ako ng El Nido, Coron, Palawan, Siargao, Balabac, Cebu. Basta marami na po. Ngayon kasi nag-free dive din ako. So, Oh. parang
Tapos nag-Hong Kong and Macau na rin ako. Tapos para ako mag-China, ganyan. Ayun din, pag Go. um, Go to China. ayun din. Kaya iniisip ko kasi po, actually ngayon, ayun nga, parang tama ka po, yung missed opportunities nga. It's either mamimili ako kung Yeah, pera feeling or ko ano. nagra-run ka na lang pero alam mong hindi ka aalis sa trabaho, meron ka. Now, listen carefully. Let me finish my thoughts. Ready? Apo. Okay. I think you have already made a decision that you're gonna go on being a VA and keep on earning what you're earning right now. Yung rant mo ay nanggagaling because you want to vocalize and verbalize your frustration of not achieving something for yourself. Because at the end of the day, you still want to achieve something for yourself. Now the question is, do you deserve to achieve something for yourself? Do you deserve to go back to school and achieve something? Yes, the answer is yes. Of course, yes. But maybe not yet. Oo. I think you are fully aware that your circumstances is not allowing you to do so. Now, it's very unfair na marinig mo sa akin yan, ano? But that's the reality you have right now. Yan ang reality na meron ka ngayon. Your reality is allowing you to look after your family in such a way that nobody will do. In such a way that nobody will do. Kanina kakasabi ko sa unang caller ko that breadwinners are built differently. I guess you're an epitome of that. Opo. Actually, Papa Jack, before, di ba, nag-VA ako. Sabi ko, 3 trabaho. Kasi nung time na yun, parang ang dami kong gustong bigay sa mama, sa kapatid ko. 3 trabaho, parang iba-ibang shift. So parang tulog ko lang that day is 4 hours. Sa labas ako ng kwarto, parang akong zombie na galit yung nanay ko kasi putlang-putla na daw ako, ganyan. Tapos kuyentuhan sa psychologist ko. Tapos sabi niya sa akin, natatakot daw siya kasi sa ADHD cases daw. Pag once na burnout daw ang sila or kami is may tendency na parang cut off lahat, which is totoo. Nung time na burnout ako, 3 client, lahat nilet go ko sabay-sabay. Tapos months bago ako makapag-recover. Kaya ngayon, medyo wini-wait ko ng maayos kung ano ba talagang gusto ko. Totoo rin yung sa career, parang feeling ko nga, hindi pa para sa akin mag-school. Though parang gusto kong mag-school. I think tanggap mo yan. Don't worry. Na? Kung ang reference mo lang ng pagbalik sa school kung bakit may apprehension ka is because ikaw yung magiging pinakamatanda sa classroom, so what? Now, I will not touch on dun sa part wherein you already had your psychologist look after you because I don't think I have the pedigree para pakialaman yan. But the fact that you mentioned that you travel every time that it calls for it, that to me means that you are doing something to breathe. Diba? Yes. Feeling ko yan yung hinga. Escape ko na siya. There you go. I know how it feels. No? Same way ako. So naiintindihan ko yung part na yun. No? You going somewhere is your reset button. No? Alam mo, Phoebe, I don't see or I don't find your story as something alarming. I think you have a very beautiful story. I am not surprised. Pero paano yun? I am not surprised that from time to time there will be down. It will not be all ups. No, there will be some down times. May mga araw that you are going to question that I have been doing this so repetitively and alin ang para sa akin dito? There will be those days. May mga araw na hindi ka laging generous magbigay. May mga araw na ka-questionin mo na, teka lang muna. Sa kadulod-duluhan ng panahon, alin dito ang para sa akin? There will be those days. And it's normal. It's normal that there will be those days. My point being is, Phoebe, is that you are doing a good job. You are doing a fantastic and fabulous job looking after your family. Your family might not tell you verbally all the time, but I think they appreciate you so much. Nowadays, Phoebe, the amount of income that you have, I'm not saying that money is everything. I'm just saying that your situation calls for that money right now.
Mm. 'Di ba? The situation requires that money to flow into your family right now. Pero Papa Jack, what if yung offer kasi nag-sign ako ng contract kasi nga parang dun sa recruiter na job kasi nga akala ko before parang kaya ko ngang pagsabayin na parehong night shift tas it turns out na hindi. Parang nakatakot din ako kasi what if hindi na bumalik yung gano'ng offer ulit sa'kin, parang nanghihinayang talaga ako. Alam mo, naniniwala ko that sometimes the universe aligns to something that we deserve. That's number one. Number two, I don't believe it will be the last offer that you're going to receive. Kaso parang ito yung time na gusto ko na siya, eh. Gusto ko na yung role na ang tagal kong winwork na parang ever since gusto kong try so hard na parang i-align do'n. Tas ngayon parang andito na sa'kin. Okay, Kaso let me go back to what I said now. I really believe that the situation calls for you to keep the job that you have right now for the money to flow to your family because it's what's required in the moment. And I know you know that. opo, ang dami ko yung utang ngayon. Naniniwala ako that even before calling me, even before having this conversation, you've made up your mind. If anything, you want to vocalize and verbalize the opportunities you're missing out on because you're choosing to look after your family. And that I appreciate. But I think you've made a decision. Hindi natin pagtatalunan yung partner kasi nagawa mo na yung decision mo. So mag-focus tayo sa kung anong meron ngayon. Anong problema ang meron ngayon. Well, And yeah. hindi ako naniniwalang kung anong meron ngayon, kung anong nire-require ng pagkakataon. Mm. You know what? Oo. If it's any consolation to you, a lot of the people I talk to will have 100,000 problem every month, but will not have 100,000 solution every month. I want you to ponder on that. Mm. A lot of people listening to you right now may have 100,000 problems every month, but will not have 100,000 solution every month. If it's any consolation to you. I'm so proud of you. I like your spirit, no? Alam mo, pinapakinggan ko yung buhay mo. It's upward eh. It's upward. It's not even downward. It's upward. Ang galing-galing mo. Ang galing-galing mo. In a year time, your brother will be a full-fledged engineer. Maybe then, pwede ka niya nang tulungan and you can go ahead and achieve your dreams. I'm not telling you to abandon your dreams. I'm just telling you to delay it a little bit. Okay. Actually, after nitong call natin, Papa Jack, meron akong parang interview din na VA. So parang ito, medyo stable na siya. Kasi itong current na client ko ngayon, mag-e-end na siya ng Feb. Kaya medyo siguro kinakabahan din ako. Pero, yeah, feeling ko, ito ko yung kailangan ko ngayon. Kailangan ko munang ma-boards yung, mapunta yung boards ng kapatid ko, makapag-exam siya, makapag-review center siya. Then, ayun din usapan namin ng partner ko. Actually, naalala ko, usapan namin ng partner ko before, tsaka ka na mag-aral pagka fully healed na si mama. Kasi syempre yung cancer under observation pa. So, sabi niya kasi, parang ang sinasabi niya is pag nag-VA ka, kaya mong kumita ng sabay-sabay. Unlike pagka committed ka sa company sa Pilipinas, hindi pwede. Kailangan mong mag-stick doon. So, siguro oo, antayin ko man gumaling si mama. Tas tsaka ako naman. Okay. Huwag tayo magpanggap na hindi yan ang decision mo bago mo ako makausap. I think, ulitin ko ha, I think bago pa tayo mag-usap, you have made up your mind already. But I appreciate na pinili mo akong marinig yung rants mo. Nagrarant ka na lang ngayon. Opo. I'm so proud of you. Thank you po. Nakaka-proud yung the way
you conducted yourself. You must have been raised very well by your mom. Opo. Mm. Good luck, ma'am. Thank you po, Papa Jack. Have Bye-bye. a nice day po. Bye-bye po. Bye-bye po.